Yo! Good morning! Today is Sunday. Napakaganda ng panahon. Masarap umakyat ng Marilaki, kaso nakaakyat na tayo kahapon eh. Pumunta tayo ng Jardel's Peak kahapon. Trinay natin i-record yung biyahe natin, kaso palpak. Paling yung camera angle pababa. Nilagyan ko kasi yung GoPro ng cable charger na nakasaksak sa power bank para wala nang nakasalpak na battery. Dire-diretso lang yung kuha niya. Kaso yung dulo ng cable medyo mataba, kaya napayuko niya ng todo yung camera. So ang nakukuna ng camera pag ganito pababa. Kaya sablay yung na-record natin kahapon. But anyways, quick stroll lang tayo today. Ikot lang natin si Biro. And habang iniikot natin si Biro, dun sa mga previous videos natin, may nag-comment and nag-suggest siya na yung next content natin is about pros and cons ni 250 SR Lite. So yan, habang nag-stroll tayo, ang nag-iikot-ikot tayo ngayon dito sa Marcos Highway, pag-usapan natin yung mga pros and cons ni CF Moto 250 SR Lite. But disclaimer or heads up lang guys, na yung mga babanggitin ko, syempre opinion ko siya. So based sa experience ko. So thank you pala dun kay Sir Henry Manalo na nag-comment. Shout out sa iyo, sir. Alright, so simulan muna natin i-discuss yung mga pros. So ang number one, para sa akin yung forma niya. So syempre as a sport bike, yung forma niya is syempre full fairing. So makikita nyo yung parang pagka kulma nung katawan, talagang formado siya eh. So nagpaganda pa yung LED lights niya sa harap. Number one, maganda yung forma niya. So hindi ka lugi dito pagdating sa papugian sa kalsada. Number two, fuel injected engine na siya, na may saktong power delivery naman. So si 250 SR is technically sa papel is 249cc DOHC, dual overhead cam, na may 27 horsepower. So in terms of performance, goods na goods tong si 250 SR Lite. Kung ang gagawin mo lang naman is daily driving, papasok sa work, uwi, and then Sunday ride, okay lang siya. And then number 3, yung sa safety feature niya, meron ka ng ABS dito, harap at likod. Then naka-disc brake na rin siya, harap at likod. Yung ABS nito, na-testing ko to nung nakaraan sa Marilaki, nung biglang may tumawid na naka Honda Click. So biglang preno tayo,
Hindi tayo tumama sa kanya. Number 4, rider friendly siya. Okay siyang beginner bike. Bakit? Kasi yung seat height niya napakababa. 780 lang yung seat height niya. And then hindi rin naman siya ganun kabigat. So kung beginner rider or ngayon pa lang mag papatakbo or gagamit ng sport bike, okay na okay to. So number 5, for me, good value. Kasi sa halagang 138,900, almost full pack na tong bike na to eh. Tulad nga ng mga nasabi ko kanina, naka FI na, may ABS. Hindi ko pa nga nasabi na may ano to eh, may sleeper clutch na din. So sa halagang 138,900, hindi ka na talaga luging-lugi rito sa bike na to. So for me, yun yung mga pros. Sa cons naman, siguro number 1 ko sa cons yung pillion seat nya. So yung upuan natin para sa OBR, hindi siya hindi siya komportableng upuan, lalo na pag long ride. So pag ikaw yung tipong lagi mong kasama yung OBR mo, mapa short ride or long ride, baka hindi maging komportable siya sa likuran pag nakaangkas. And then number 2, yun, kanina pillion seat para sa OBR, ngayon naman yung para sa atin as yung nagpapatakbo na ng motor. So dahil medyo aggressive yung niya, yung riding posture niya, kapag hindi ka talaga sanay mag sport bike or hindi mo pa talaga gamay masyado yung mga tricks kung paano hindi ngalayin sa long ride, mangangalay ka talaga. Yung kamay mo mamamanhid. Pero yun na nga, katagalan, pag nasanay ka naman, walang magiging problema. Pag na-immune na yung katawan mo sa ganitong riding posture, sa mga sa katagalan, wala na lang sa'yo yan. So number 3, yung mga advanced features pa siguro tulad ng kung may traction control, and then quick shifter, sana meron siyang ganon. Or medyo nangangarap lang ba ako ng mas malala? Since syempre sa presyo niya, di ba? Kung dinagdagan ng ganon, mas lalong mamahal. Pero ayun na nga, what if kung same price tas may ganong features, di ba? I-add pala natin doon yung display niya. Though naka LCD naman to, kaso yung mga previous model niya na 250 SR saka 300 SR naka TFT. So sana ginawa na lang din nilang TFT to, and then hindi siya naka telescopic fork, sana naka inverted, or paano bang tawag doon, yung nakabaliktad. So sana ganun na lang yung ginawa. Alright, and then number 4,
yung parts and service siguro netong bike na to. So madalas kapag may nangyari dito, dadalhin natin talaga sa kase, kasi hindi tayo makabili ng mga parts niya talaga sa mga shop. Medyo mahirap makahanap. Though may mga ibang parts naman na nabibili sa Shopee, pero ayun na nga, bibilin mo pa sa Shopee, hintayin mo pang i-order. Unlike sa lalabas ka na lang, punta ka sa shop na ganito, and then bibilin mo yung part, papayos mo sa shop or sa mekaniko na nakilala mo. So yun, parts and services. Alright, and then number 5, siguro yung mixed feedback na lang ng mga tao or users about CF Moto. Siyempre alam nyo na, di ba, pag narinig nila ay CF Moto ay China, ganyan. So yung reliability niya or quality hindi ganun kaganda. So makakarinig tayo ng mga negative feedback na pwedeng magpa-doubt sa inyo na bumili or gamitin pa rin in a long run. So yun yung medyo parang maidadagdag ko na cons niya. Pero kung baliwala lang naman sa inyo yung sinasabi ng iba, edi okay lang. Saka nasa pag-aalaga pa rin naman talaga yan ng gamit eh. Diba? Kung hindi mo aalagaan, masisira talaga. Kasi kahit sabihin mo na Honda yan or ano, mga Japanese brand, Kawasaki, Yamaha, pag di mo inalagaan, masisira. So yun guys, so yun yung mga pros and cons for me ni 250 SR Lite. So kung nasayan kayo sa video na to, please like, share and subscribe para updated tayo sa mga susunod na mga videos natin. So nagpaplano tayong magpalit ng exhaust, so gawin natin siyang content next time. And then magpapamags din tayo, palitan natin ang kulay yung mags natin. Ayan. Alright, so kita-kits ulit tayo sa next na video natin guys. Bye.